So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, ito na yung huling battle sa 2x2 squared na re-reviewin natin. At hindi na natin patatagalin, bigyan na tayo agad ng insights. So isa rin tong battle na to na napanood ko live. At para sa akin, itong katulad ng Article Clipped tsaka Sikreto, Aubrey versus Aubrey Marichu. Binoto ko rin dito live sila RG at Deadline. Sobrang linis ng para sa akin nung live maganda, sobrang effective na pinakita nilang performance doon, no, or dito sa battle na to. Then kila Nego G Pamoso naman that night, medyo nakukulangan ako sa effectivity ng mga linya nila, kaya para sa akin nakuha nila yung boto ko live, no. So katulad nung Article Clipped Sikreto versus Aubrey Marichu, live ko rin binoto ko sila Article Clipped, pero nung na-review natin at uploaded naman yun sa channel natin, you can check it out. Para sa akin, deserve ng Aubrey Marichu na mag-advance sa semis ng tournament na to. At ngayon titignan din natin yung battle na to, kung kay RG at Deadline pa rin ba yung vote ko sa battle na to, or mapupunta kila Nego G at Pamoso, or Nego G at Pamoso yung vote natin. So ayun, exciting kasi same story dun sa Aubrey Marichu, same story na hindi ko sila binoto ng live, pero para sa akin nung ni-review ko yung battle, sila talaga yung panalo doon. So tignan natin kung magiging ganun din yung story ng battle na to. So yun, huwag na patagalin. Gusto ko na rin siya mapanood actually, kasi nagkausap kami ni RG after the battle. So yun, di ko na i-elaborate yung napag-usapan namin, pero ayun. So sayang, no? Tignan natin kung same pa rin yung vote ko, or deserve nila Nego G Pamoso yung slot sa semis. So game. Boys, pinili na mauna. Props pa kala Nego G at Pamoso. Mga mga tropa yan. Nakakausap ko yan sa mga events kapag pupunta ako ng events. Kaya shoutout kala Nego G at Pamoso. So, yun. Iloilo boys, pakinggan natin. Unang ba natin 3 minuto to para sa 2x2 2024. Deadline at RG. Yo! Game. Bago tayo magsimula, kuya, 3 topic naman dyan. Yung 3 apoy, kaya game! 3 apoy, gago. Wow, what's up, Nego? Congrats, sikat ka na. Deserve mo yan. Sikat na to? Kung siya yung sikat, ba't eto si Famous One? Famous what, Nego? Dati niyang pangalan, Famous One. Wow, ang cool mo naman. Kasabayan pa nila Unico, man, that ruffian bobo na yan. Kaso din nakitaan ng galing maging Famous One, kaya sa kasikatan ng iba hanggang Pamoso na lang. At ikaw naman, tunog badang. Sinita mo si Lil Strokes na yung motos, hindi motos? Yung bunos, hindi bunos. Kupal! Hangin! Pinuna! Yung accent! Pero yung style! Galing! Kay Kuya! Darwin! Vulcan! Nicing! Galing. Pucha is din. Ang galing! Next! Yung negosyo, hindi nego, show. Yung salamin, hindi sala, men. Ginagagong accent ang Bisaya? Talagang ni-stretch nyo pa? Ikaw nga sa kakabago mo ng stress, nakaka-depress ka na! Upgraded na badang! Meron ka lang nagmumulting rhyming. Agad sinamba ng mga fans. Bagong meta daw kanyang pausong branding. Mga unggoy naniwala naman sa evolution ni Darwin. Okay. Pag nanalo, Negros, di yun accidental. Boom! Sa pool yung kalaban. Baka mamasita. Oyster sauce. Boom! Sa pool yung kalaban. Accidental. Oyster sauce. Uy, lip gram banatan. Kaya pala ako mag-deliver, feel na feel. Siyempre, nag-lip bite ba naman? Badang na lip gram pa.
Feeling palaban lang. Tapos yung ninakaw na estilo, sasabihin kanya daw yan. Pinagsama ba naman si Phil? At Darwin, Philwin talagang scam. Tapos yung mga mukha na itong mga to, ano to? Multiverse ni Apex at Mot, bad quality nga lang. Hindi, tamod ng, parang movie, tamod ng dalawang magkaaway, naging magkasintahan. Mapakulay at mukha, kuhang-kuha. Pero pips ay na scam. Kasi yung pag-deliver on point nga. Pero di ang laman. Idol ko rin si Tipsy D. Ako si Marlon pero Ramas. Pero kahit ganon, sila ay naging pundasyon. At inspirasyon lamang Kung ano kami ngayon, kayo ay duplika. replika Kahit ano itawag bro, pinag-aralan namin ang formula, kayo ginaya nyo. Mas gusto pa namin, sir. Na yung hinaing dilo to. Matalo na no name, Para sa imaheng binuo. Galing. Pero pinakaunang deadline. RG at may sariling estilo to. Sa tawaging low budget, Copycat na siyang iniidolo. pero yung... Sabi ng iba ang matcha pie. Mas pero na nakatalaga. Kasi nga mas sikat at pamatay. At din yun na nakakamangha. Sabi ng pas nilang mga tanga. Matalo kami, walang mawawala. Pero tong low budget na copycat, mamamatay sa underdog na walang halagaan. Nakapagsunugan na yan. At sasa, Motos ka naman. maraming nakapanood, malamang. At ang kalaban nyo tol dalawang. Makatang di kilala, kaso ang lamang ng Na mga ilonggo talagang. Alam na ng tao kung anong gagawin nyo. Kami manggugulat pa lang. Nego G Pamoso. Nagtandem sa DPD. Paulit-ulit ginagawa nyo. Parang si NPC, itali sa pose sa dulo. Lagyan ng bote sa ulo ng matuto. Hindi kami lahat mapagmahal. Porkit Ilonggo. Kaya harap na ng bala. Ikaw na. Isa pa, sorry. Kaya harap na ng bala. Ikaw, di ba ikaw? After. Sorry. Kaya harap na ng bala. Oo, ratrat lang ng bala kahit di sa inyo nakatutok. Pagkat lahat ng mga nawawala ay sa norte patungo. Katunggaling, Baludami, nahumaling, paumanhin, itong valin, swela, balet, balento. itong tandem, Galing. maulanin, Paulan ni ito'y galing sa gubat men, hindi nyo pwedeng gulatin, NP nyo sa amin, no problem. Yo! Wala mang crowd reaction, pero para sa akin, yung performance ng RG Deadline, especially the chemistry, yun talaga yung pinaka nagdala sa performance nila, no? Yung chemistry, ang ganda, men. Kala mo matagal na silang buwa-battle ng magkasama, eh, no? Yes, alam natin buwa-battle sila 1v1, 'di ba? Napapanood na natin si Deadline, si RG, 'di ba? Andun na yung battle rap skills nila. Pero yung magkasama sila, sa pagkakaalam ko, ito yung di ko alam kung nagkampi na ba sila sa ibang mga liga, pero ito yung first time na mapanood ko yung RG Deadline ng magkakampi, at masasabi ko na sobrang ganda nung chemistry, men. Siguro kaya para sa akin binoto ko yung RG Deadline sa live, kasi yun talaga yung pinaka nag-stand out, eh. Yung ano nila, yung pagiging isa, no? Yung pagkakaroon nila ng nagko-complement sila sa isa't isa. Chemistry, isa sa mga pinakamahalagang bala sa ganitong klaseng tournament or sa ganitong klaseng event na 2x2, 'di ba? So ang ganda nung tsaka hindi lang naman yung chemistry yung nakita ko dito. Effective din yung yung mga pakulo nila. Nagustuhan ko yung although hindi ganun kalakas yung tama nung or suntok nun, yung pagrarat ng bala. Nagustuhan ko yun kasi inulit-ulit nila yun. So ang dating sa akin is I mean ang pinaka naging impact sa akin nun is malakas yung magiging punchline, which is nangyari naman, no? Yung porket lahat ng nawawalan na pupunta sa norte. So ang angas lang nun para sa akin. Ang ganda nung pagiging creative nila sa battle na to. Nagustuhan ko yon. Then yung unang Deadline, unang RG, kaysa sabihan ng replica, copycat, mga ganon. Although nasabi na yon nila
Mot Surhenyo, 'di ba? Nasabi na yun nila Mot Surhenyo laban kila Jonas Lipcram, 'di ba? Yung replica ano ba yun? Replica caliper, yung ganung wordplay yung kay Lamot eh. Pero although same punto, pero ang ganda pa rin ng pagkaka-construct ng RG Deadline dito. Tapos hindi pa yon, meron pa maraming magandang pinakitang mga linya sila RG at Deadline dito. Kaya para sa akin, ang ganda ng round 1 nila plus the best yung yung chemistry. Siguro sa lahat ng napanood kong or na-review kong battle dito, bukod kila Casper Espero at saka Casper Espero, no? Casper para sa akin yung pinaka-perfect na may dito na may chemistry dito is sila Casper Espero, no? Sila Atom Cygnus, andun yung chemistry pero para sa akin medyo konti pa. Kaya Just Vicente, okay din yung chemistry nila pero I think yung RG Deadline yung chemistry nila dito parang magkasama na talaga sila bumatel ng matagal na magkasama. Kumbaga sabihin na para mas maintindihan nyo, parang yung magkasamang bumatel hindi ko tinutukoy yung bawa sila Basilio Crazy Mix, 'di ba? Matagal silang magkasamang bumatel, 2x1 tsaka 2 magkasama sila. Team SM magkasama rin sila kahit wala pang tournament. 'Di ba? Parang ganun kalakas yung chemistry nilang dalawa na parang ilang beses na silang magkasamang bumatel. So, 'yun yung punto ko. Okay, Nego G Pamoso. Tignan natin kung makakabawi sila sa pinakitang performance ng RG Deadline, pero para sa akin konting mali lang ng Nego Pamoso bibigay natin kay RG Deadline yung round 1. Pero syempre di natin kino-close yung judgment. Pakinggan natin muna. Yo! Meron akong one-liner. If that's fine, tipong panapos na buga. Umpisa pa lang, Deadline. Katapusan mo na. Flip top game! RG, Deadline. Malamang matupok na to sa hits. Magkagrupong banu sa clips. Ayaw matuto, ganun ang trip. Ang cringy ng pagka-build up. Kaya matutumba to sa bid. RGD na naka-flip top. Mga pauso kayo na cheap. Speaking of tutumba, ang ina nito ni Deadline nag-fake na pa. Tapos yung punchline humantong lang sa basuka. Okay. Ay, cool. Talagang panuyang gagong yan. Di mo ba alam na dito sa Maynila yung basuka, bubble gum? Okay. Alam nyo na mga judge. Pero kung hindi na gets, okay sige, sariwain natin. Let's be fresh. Siya nga pala si Deadline. Yung asawa ni Judith. At may nangyari nga pala on stage. Binatukan ka ni Jorge, wala nang bars at wordplay. Nung napanood namin yung video, tawa at celebration namin, OA. Reaction namin nung binatukan ka ni Jorge. Jorge! Nung binatukan ka na yanig bungo mo. Hindi ka man lang umastang galit sa dulo. Kaya pala Deadline. Judith, kasi nga sakit sa ulo. At may linya siya about sa ASMR na siyang sagad sa wak na shit. Sabi niya, ito ang aking ASMR. Sarap sa ears. ASMR. Ang lala nun, buddy. Ikaw bilang kakampi niya, alam mo ibig sabihin ng ASMR? Hindi. Ang sama mo, RG. Mukbanger ka, tas pangalan mo, Deadline. Bastusan ba yan, sir? Ano yun, hindi ka pa nagsisimula kumain? Tapos na yung timer? At ikaw, bakit mo tinugma yung arit madugo sa atake sa puso? Yun na ba yung bars of all time? Atake sa puso ang puta. Ano yun, stroke rhyme? Oh my! Yung mga ganun setup, pwede ba yun sa flip top? Yan na ba yung payo sa'yo ni Doc Panda, ha? 4 bars check up? Pero wag ka, ginto daw siya na galing minahan. Puro kopya lang kay GL, kanyang laging tirahan. Hindi ka gold, kundi panananso, kahit saan natin idaan. O estilo mo mananso, kasi kape rin naman. Kape, okay. Ginto na galing mina. Pag nagsulat, panay walk rhyme. Samantalang kami kapag luminya. Ginto, kape rin naman. So, ginto, copper. Okay, may ganun. Pero, ang pinaka napansin ko doon is yung about sa estilo na kopya, which is mas siguro
nagkataon lang na nauna sila RG Deadline bumanat dito, na meron na silang ganong angulo kaila Nego G Famoso, no, yung pagiging kopya nga yung estilo. So medyo nawala ng impact yung ganong linya nila Nego G Famoso para sa akin, kasi nga na-spit na yun nila RG Deadline na ganon yung punto na may kopya nga yung estilo or something, di ba? Okay. So, kahit saan natin idaan, o estilo mo man ang so, kasi kape rin naman. Ginto na galing mina. Pag nagsulat, panay war crime. Samantalang kami kapag luminya, puro pasabog, parang landmine. Sa boto tatabunan tong mahina. Ang usapan lang ay punchline. Delikado lagay nitong tagamina. Sa inaasahang landslide. Sabi Okay, niya sa battle mina, na that's Nathan, kumakain daw siya ng putik. Kumakain ka ng putik? Alintek! Malinis naman tignan pag in-outfit check. Pero saludo pa rin sa cravings mo, tol. Mad respect. No fucking hate. No fucking hate. No fucking hate. Pero awit mate. Paano yan? Pag naglalabas ka ng body waste? Flower base? Pero teka pre, parang palayo ka ng palayo. Hindi kasi okay. Pero may naisip lang akong wordplay. Na kung itong tagamina kailangan ng claymore, ikaw naman, you need more clay. Gold bars, gold bars. Claymore, more clay, okay. Walang makita. Gold bars, baka bold star. Aramin. May nakadali na? Gago. Di porkit minamarket mong ginto ka, panabay ka na utol. Baka sanay namang budol. Nagamay na ang humor. Tunay. At puro, pamatay na ang gutom. Lalabas kang peke sa PG. Ngayong natapat ka sa pure gold. Time. Okay, mahirap yung round 1, yawa. Parehas sila ng energy, parehas sila ng punches, parehas sila ng performance. Okay. Real talk, mahirap yung round 2. Ay, mahirap yung round 1. Kasi, ganun pala yung naging outcome ng round 1. Sila Nego G Famoso, nagpakita sila ng isang well-rounded na round. Jokes, bars, wordplay, name plays, ang dami, 'di ba? Ang dami. Yung ano yan? RGD, yung Deadline, Judith. Basta ang daming elements ng battle rap yung pinakita ng Nego G Famoso. Yun lang talaga ang pinaka napansin ko na mga jokes nila para sa akin napaka hindi man nagre-react, no? Hindi man nagre-react yung tao, pero mas para sa akin, sa nag-judge ako na hindi nagbe-base sa crowd, para sa akin mas nagiging malinaw yung mga bara, yung mga suntok pag ganun pag walang crowd reaction. Kaya mas nakakapag-decide ako, mas nakakapag-isip ako ng mabilis. And para sa akin, yung mga jokes nila Nego G Famoso, pasok pasok, nakakatawa yung iba doon. Tapos yung RG Deadline naman, although may mga jokes din sila, pero kung paramihan ng jokes, mas marami kila Nego G Famoso. Sa sulat naman, magkaiba Kaiba sila ng sulat. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, yung Nego G Famoso, nagpakita sila ng well-rounded na schema. May dumaan sila sa iba't ibang elements or iba't ibang style, jokes, bars, nameplay, lahat pinakita nila sa buong round 1. So, kumbaga, siksik nila yung maraming elements dun sa isang buong round sa 3 minuto. Kaya RG Deadline naman, more on technicalan sila, no? So, magkaiba sila ng style. Malakas yung pinakitang performance ng Nego G Famoso. Malakas din yung pinakitang performance ng Nego G Deadline in terms of technical writings, di ba? So, ang hirap. A-game sila doon. Hindi, sige. Hindi naman sa pinaka A-game. Ang pinaka nagdala kasi sa RG Deadline is yung chemistry nila, which is kay Nego G Famoso naman, medyo kinakapapa nila yung isa't isa. So, mahirap pag-decide kasi yung isang team malakas sa ganito, yung isang team mahina naman sa ganon. Yung isang team naman, 'di ba? Ganun So, sige, categorize natin. RG Deadline, sa kanila yung chemistry. Nego G Famoso, medyo kinakapapa nila yung isa't isa. So, chemistry, RG Deadline yun. Pagkakaroon ng well-rounded na schema sa buong round, Nego G Famoso yun. Kasi yung kila RG Deadline,
More on technical writings yun eh. Sa bigat naman ng punchline or haymakers, pwede natin sabihin tabla yun kasi may mga mabibigat na linya rin naman sila RG Deadline at ganoon din naman sila Famoso. So ang hirap, 'di ba? So yung isang team nakakuha ng 1 puntos, yung isang team nakakuha rin ng 1 puntos. Tapos yung isang category naman na sinabi natin is tie sila doon. So pwede kong actually ibigay kila Nego G Famoso kung gusto ko ng well-rounded na style. No, pwede ko naman ibigay kila RG Deadline kung gusto ko ng technical at seryoso mga banat. 'Di ba? So technical na sulat tapos maganda pa yung chemistry. Pwede kong ibigay sa kanila 'yun. Pero hindi ko rin talaga pwedeng i-disregard yung pinakitang performance ng Nego G Famoso. Kaya round 1, tabla muna sa 9 points, hindi ako makapag-decide seryoso. So 9 points all sa round 1. Round 2 pakinggan natin. Pakinggan natin. Yo, timing lang sa likod, oh. Napanood ko yung laban niyo ni Diyos, ha? Sa 1 minutes? Oo, talagang nakakatindig balahibo. Kasi tangina, napaka-solid ng rounds. Si Famoso? Hindi, ni Platito. Ano sa feeling, bro? Habang kayo ni Diyos yung nagdidwelo, nagpapaapuyan pa ng berso. Tapos si Platito pa nakakuha ng respeto. Sinaalala mo to? Binanggit mo kay Neg Sarge, kung chicken lang yung battle, ba't nabulunan ka sa breast part? Iba't sa laban mo sa 1 minutes, nabulunan ka din sa breast part. Ano? De-deny mo? Check mo sa video. Kita mismo. Nag-choke si Famoso. Nang namoso. Sa Platito ni Platito. Habang nakaharap sa hinaharap ni Platito, yung future biglang nasilip, brother. Ayaw na raw mag-rap ni Amigo, gusto na lang maging dishwasher. Gago. Imbis mag-focus sa rounds niya, sa ibang rounds nakafocus. Ayaw niya na maging Famoso, gusto na lang mapam yung osus. Gago. Gusto na lang mapam yung osus. Gago, bobo ka ba? Minus point sa langit. Gago, bobo ka ba? Tangina, nakaharap na sa Diyos o nambuboso ka pa? Tangina ka? Hindi, pero maiba. Miss nyo ba si Apex? Ako miss ko. O diba? Diba? Miss nyo lang si Apex, saktong ikaw yung kahawig. Malaki yung sugat na naiwan niya sa liga at napagbalingan ka lang ng sabik. Enigma came up with a band-aid solution at cheap yung pinangtakip. Kaya believe lang yung tao sa'yo. Di dahil kuhang-kuha mo yung skill set. Believe lang yung mga tao sa'yo kasi kopyang-kopya mo si Apex. Yung tipong nakamove on ka na pagkatapos ng ilang taon na mag-isa. Ikaw ulit ay napaibig, na-excite, natakot at nabigla. Kasi yung taong minahal mo noon ng sobra tangina ay nakita mo sa katauhan ng iba. Kaya basang-basa ka na, Pam! Ako'y manghuhula tanga. O basang-basa ka na, Pam! Tolpasmado ka na! Lampas 10 years na sa eksena. At ang gayahin lang si Apex ang tanging style niya. Kung ganyan lang trip mo sa karera, di ka makakausad kahit mag-retire ka. Lampas 10 years na sa eksena. Pustahan, kung ikaw magre-retire na P, di ka nila maaalala bilang Famoso. kundi bilang Apex wannabe. Lampas 10 years na sa eksena. P, what's happening? Ka lang nakapag-flip top. Yung iyong peers wala na rin. Dinala ang kinopyang stilo. Hanggang dito, Pero future mo, P ay madilim. Kahit sa flip top mag-pex man, di yan promising. Ayos. Round 1, nabutasan ka sa iyong larong pambobo. Nung round 2, nasilipan naman ng butas tong Famoso. Ano, Nego, nabutasan ba? Famoso, nasilipan ba? Ganyan mang butas at manilip ang taga City of Love, talagang tagos sa puso. Kaya ako yung magninego. Ako naman yung mambuboso. Ngayong nakipag-deal kayo sa deal ko, Talagang wasak yung ulo. pagkat yung pinirmahan nyo ay death certificate nyo. Goodbye, sir, at ang ginamit Gamit kong Famoso ay scope ng sniper. Kaya ngayon, Ayos. sabihin mong, the deadly weapon gun bars ko ngayong naka-enter sa ating fight dyan 3:16, 3 minute per round to, ito 3:48. Winchester na inside, kaya maniwala ka sa Diyos na ako yung pinadala. Nice. Ikaw ay binigyang deadline para ipaalam sa'yo na walang everlasting life. Kaya 16 sa ulo.
Sa bungo ay dikdikin, 16 sa katawan, at ang bala dibdibin, 6 din sa paa, para balanse at dibitin. Sabihin mong armas mo pa to, ngayon meron ka na dyang 316 at ikaw naman, Negs. Teka lang, hayaan mo nang makauwi ang negong yan. Sa Valenzuela na maikalat ang balita at kwento ng isang pamoso na namatay sa engkwentro at sa wakas mapangatawanan at maranasan niya na ang pangalang Famous One. Isang nagbabagang balita galing sa kanya. Isang makatangtangang taga Valenzuela biglang sumikat dahil patay na. Patay na? Patay na. Enigma, patay na. Okay. Itong anak, classic talaga yung performance ng RG Deadline dito. Real talk, may mga slip up sila. Nabubulol lang sila or basta ganun lang naman. Hindi ko siya kinakount na choke, no. Yes, stutter, slip ups, pasok yun dun sa kategory na yun. Pero kita nyo naman kung ano yung naging bawi nila every time na meron silang dapa or slip ups, 'di ba? Ganda nung real talk, hindi dahil sa bias or somewhat. RG Deadline, ang ganda nung chemistry nila, real talk. Para sa akin, mas nagugustuhan ko yung chemistry ng RG Deadline compare kay Nego G Pamoso. Pero sabi ko nga, tropa yan sila Nego G, sila Pamoso. Props sa kanila. Pero sa tingin ko yung chemistry talaga nila RG Deadline, may hirapan silang tapatan kasi ang ganda talaga nun. Tapos ang napansin ko lang sa round 2 ng RG Deadline, eto, meron naman tayong comment doon sa round 2 ng RG Deadline. So, ang pinaka na-comment ko lang sa round 2 nilang ng RG Deadline is masyado silang nag-focus kay Apex tuloy. Sorry. Masyado silang nag-focus kay Pamoso gamit yung Apex na angle. So, ang haba, no? Ang haba nun. Though effective naman, creative naman, pero medyo yun nga, napahaba. Kumbaga ayaw mo nang pakinggan yung angulo na yun, pero they keep on spitting their lines about Pamoso na Apex wannabe, ganto ganyan. So medyo gasgas na kasi yung linya na ganon, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, napapanood na natin si Pamoso ng ilang beses sa sunugan, sa motos, sa flip top, sa flip top, 'di ba? Sa 1 minutes, 'di ba? So, pasensya ka lang RG Deadline, pero I think yung round 2 na pinakita nila is medyo nabawasan lang naman ng konti kasi yun nga, umikot sila kay Pamoso Si Pamoso yung pinuruhan nila dito and hindi sila naging creative kasi yung ginamit nilang angulo is yun na yung mga gasgas na angulo na ginagamit kay Pamoso sa mga past battles niya. Apex wannabe, ganito ganyan, kamukha ni Apex, low budget na Apex. So ganun So sanay na si Pamoso sa ganong mga letrahan kaya hindi siya masyadong nauuga doon. At para sa akin, kung paano ko naman napakinggan yon, maganda yung pagka-construct, no? Maganda ng pagka-construct nila. Pero yun nga, dahil gasgas na angulo na yon, nabawasan ng impact yun sa akin. So yun lang naman, pero the chemistry itself talaga speaks. Diba? Ang ganda nun. Pero yung napili nilang angulo sa buong round 2 medyo tagilid. Pinuruan nila si Pamoso, gasgas na angulo pa yung ginamit nila doon. Then kay Nego G, konti lang yung mga baon nilang linya for Nego G sa round 2. So yun. Chance ng Nego G Pamoso na makuha yung round, pero depende pa rin sa performance na papakita nila. So game. Walang banat, pakinggan natin. Yo, kirot ang buta. Yo, may linya si Slakwan na kapag binaliktad niya yung Lil Wayne, parang Chekwa nangongo. Tapos banat mo kay Mimak, tunog Thailander nangongo. Yung Chekwa naging Thailander, maling dayain pag dinoble. Alanganin, magbiro, pre. Kasi anumang tahi, makikilala pa rin yan. Kahit daanin sa ritoke, yung baran ni Terdi na lahat yan, inipon ko, ginaya mo rin. Walang-wala na ba, Chong? Paano hindi ko mapapansin? Ako kalaban niya nun.
Tsaka yung bara ni Sheina, bakit? Ibang bansa na ba kayo? Ha? Yung Tacloban, naging Mindanao? Eh kung isumbong kaya kita kay Terdy, malamang Tacloban ka ng taga Mindanao. Iyan coincidence lang. Kasi napansin namin yan lately. Dumalas paro din yung Eminem fan. Pinakauna kay Shei. Questionabling may tattoo siyang permanent stan at may nakuha kay Terdy. Linya ni Shei at Terdy, minimix niyan. Kaya nakabuo siya ng Shady. O, amin na po na sa'yo. Yung Ganda mga nun. letrang sila gumamit. Kaya nga nakaw lang yung pagiging MC mo kasi nga, you rabbit. Pack shit. Baka gustong gumaya kay Marshall Bonifacio, nitong gadam rapper. Na parang squatter. Sa pagiging shady niya, nagmamatter si Marshall. Oo, Marshall matter. Wala kang linyang original galing sa'yo. Nasa lente, makukuha. Wala na ba namang deadline yung sarili? Kaya walang pwedeng mabuo pa. Yan ang napapala mo. Sa pagdepende, nakulong ka. Ikaw nga tong may real sa pangalan, pero sa pagpeke, nangunguna. Mr. Aril Gino Bailosis. Halata sa estilo at kutis. Huwag mong ipagmalaki ang tie bars mo, Kolokoy. Porkit kahawig mo si Lilusis. At ang ina mo, Cash G. Dati nagpaparinig ka sa akin ng rounds mo, ha. Wala akong load nun. Kunwari na lang ako nadibili, bro. Kaso malas mo, kalaban mo ako ngayon. Rounds ko naman maririnig mo. Kasi siya daw ang future ng Iloilo. Nakakaleching pananaw. Tinanong kita kay GL kung nakita ka niya sa future, ah. Taga-Leyte ka na daw. At na nakabuo lang ng 4 na bara, future agad ng probinsya, bigla ang inasta. Kung sa bagay, si Castillo nga, kalidad daw ng liga itataas eh. Sa 3 pantig nga, hirap na hirap pa. Kung si Castillo, may lumibel ka. Itong si RG, may lumugar ka. Hoy mga Makatang Ilonggo, ang yayabang ninyo dito. Katana, pag gumawa ka ulit ng Earth, ha, huwag mo na rilagyan ng Iloilo. Oo, kayo na may accent na malambing. Yun yung inyong imahe. Kaso battle rap to. Patigasan ng salita, ito ay pulidong debate. Kaya body bag sa taga-syudad. Pagdating sa opinyon at mensahe, tamang soft-spoken na mga Ilonggo kasi walang solidong sinabi. Grupo nila, MKTIL. Mga feeling top-rated sa pinanggalingan. Ayaw sa mga up-and-comers at newbies. Kanyang statement bilang datihan. Pero di ba ang Iloilo, City of Love? As they said, tila mali yan. Kasi kung may pagmamahal ka sa mga young bloods, ba't panay hatred, pinapairal. At siya din daw, ang Tipsy D 2.0. Lakas mong gago, Nego. May kabaliktaran ka ni Tipsy. Kaya malabong henyo. Yung arma si Tipsy, grrr, grrr. Kaya wag ka masyadong presko. Ah, kaya pala RG. Rrr. Palyadong chainsaw! Kaya tanggal yang angas mo dito mismo. Pabalatan sa center stage kasi maglalaro ka na lang ng chain. Epic lang nun. Epic lang nung ano na yun. Kahit ako napansin ko to nung live eh. Ano yan? Sandata ni Tipsy. Grr. Diba? BR yun. Diba? BR yun eh. Kung paano siya magano. Paano niya ni-spit yun. Brr yun, diba? BR. So, nagulat lang ako doon na ewan, I don't know, pero yun dun pag napapanood ko si Tipsy D na gumamit ng chainsaw is BR eh, no? Kaya nga yung laban niya kay BR na Batang Rebelde, sakto yun eh. Diba? So yun lang, na-epic line lang, na-epican lang ako dun sa linya na yun. 2.0. Lakas mong gago, Nego. May kabaliktaran ka ni Tipsy. Kaya malabong henyo. Yung arma si Tipsy, grrr, grrr. Kaya wag ka masyadong presko. Ah, kaya pala RG. Rrr, rrr. Palyadong chainsaw. Kaya tanggal yang angas mo dito mismo. Pabalatan sa center stage kasi maglalaro ka na lang ng chainsaw. Sa harapan pa ni Letterface. At yon ang masa. Kertay. Okay. Round 2, malinaw. Kailan Nego G Pamoso yan. Bakit? So, simple lang. Yung RG deadline sa round 2, sabi ko nga, andun yung chemistry, pero umikot sila sa sa mga punchline. Umikot yung buong round 2 nila kay Pamoso. Then, yung ginamit nilang angulo kay Pamoso dun is, yun nga, masyado nang na-stretch, masyado nang nagamit ng mga past MCs na nakalaban ni Pamoso. So, I'm looking for bago, no, na angulo. Kung okay lang naman para sa akin na banatan si Pamoso doon, pero in a creative way or bagong mga angles. Pero ang nangyari kasi ginamit din nila ng RG deadline yung mga punchlines, references, angles na ginamit na kay Pamoso sa mga past battles niya.
Tapos ayun, hindi nila masyadong binalatan si Nego G sa ano na to, sa round na to. Then pagdating kila Nego G Famoso, yun, balance. Balance na performance, andun pa rin yung mga wordplay, andun pa rin yung mga jokes. So di ko na i-elaborate pa, pero kanila yung round 2. So it's a 9-8. Bumaba na konti yung RGU deadline dito dahil sa ginawa nilang pag-stick kay Famoso at paggamit ng mga gasgas na angulo na narinig natin sa mga past battles ni Famoso. So, sila, Nego G Famoso, consistent, andun yung atake, andun yung pagiging balance, andun yung jokes, diba? Basta, well-rounded na, well-rounded na round na naman. So, sorry, nagchuchok ako. Pero ayun, Nego G Famoso yung round 2, Nego G Famoso yung round 2, pero yung round 1 malinaw na dikit. I can't decide on that round. Pero pagdating sa round 2, nakapag-decide ako at kay Nego G Famoso yun. Okay, so that's 18-17. Round 1 tabla, 2 Nego G Famoso. Round 3, pakinggan natin. Asa, kertay. Leatherface yun. Tinawag ako na lilusis. Tangina, ikay mabibiyak ka dito. Nakakatawang isipin lang na itong tinatawag nyong lilusi, sapi friend, ang magpapaiyak sa inyo. Okay. Gagamitin natin yung laro. Lilusi, sapi friend, ano yun sa Colocoys, si Dominic. So yun, shout kay Dominic. Na ikay mabibiyak ka dito. Nakakatawang isipin lang na itong tinatawag nyong lilusi, sapi friend, ang magpapaiyak sa inyo. Gagamitin natin yung laro mo. Kahit di magets, susunugin namin kayo hanggang mamatay sa alter ego ni Bernadette. Okay. Susunugin hanggang mamatay, Bernadette. Pero round 3, di ba nagtitindaan ng shawarma? Kasubarubal to na tao. Kaya pala malasa yung shawarma, hinahaluan mo ng kalyo. Gogo. Tapos yung crispy sisig nyo, Ano? sabi ng tao, tol, swabe panalo. Talagang nakakadagdag lutong yung galis ng aso. Pero gago. Ginawa niya nakanta yung mama niya. Oo, naantig din ako. Kasi ang ilaw na raw siya ng tahanan at haligi pa to ang... Ano pa nga lyrics niya, bro? Ikaw yung reyna. Ikaw yung reyna sa kaharian ng puso't isipan ko. Talaga? Paano mo nasabing queen yung mama mo? Kung king ina mo! Mama niya, ginawa niya ng kanta. Ganun ka, love. Kaya sa murang edad, niregaluhan niya yung mama niya. 3 anak. Pusarik naman. Ibang klaseng tandem kanyang natipuhan. Pinagsama ang dalawang makatang maagang nalibugan mga batang ama. Tas yung mga asawa nyo, Ano? grabe chararat bro. Kakalabis blind yung dalawang papangit ng anak nyo. Gago. Pero gago, at ang ina ka, ha? Sinusumbatan mo si Famoso na di siya nagbibigay sa inaanak niya? Huwag mong isumbat sa ibang tao, kulangan mo bilang ama. Huwag mong pilitin. Hayaan mong magkusa sapagkat magbibigayan kung talagang mahal niya yung tunay niyang anak. Pero boss, boss! May linyang, boss, meron silang linya na bumenta. Sa kalabang siya, sa kalabang tripan ni Yabang, bro. May nakakuha na, Yamashita. Malamang di ba ninakaw mo? Treasure ba? Oo, ito ginto galing mina. Talagang pinaghirapan ko. Kasi sa Iloilo, kailangan pa namin makipag-giyera sa girahe letra bago pa mag-explode tol. Habang kayo, nabahagian lang ng sinag ng haring araw. Kaya kayo nagka-exposure. Mas magaling sila, porkit sikat. Kayo babad lang sa kilalang liga. Habang kami, kailangan pa magtagalog. Maispatan lang ni Enigma. Ooh, nice. Mga kahon, tinulak ang sariling limitasyon. Masasaman kayo sa Tagalog, ibang usapan pagdating sa dedikasyon. Sa Tagalog pa nakipag-giyera. Lingwahe natutunan lang namin mismo sa eskwela. Tingin nyo dito disadvantage, tawag namin dito partida. Kaya kung si Apex, nice. pinangunahan ng V sa Valenzuela, kayo naman ang naglagay ng 2 L sa Valenzuela. Kaya ano, scripted pa rin ba yung tour na? Scripted pa rin ba yung tour na? Hindi. Estilo nilang bumabayan ng salita.
Pumatok at tumagos ba? Scripted pa rin ba yung tour na? Ngayong nakita nyo kung paano namin binali yung storya. Kaya ano? Pero boss, kupal ka ba? Finals na raw to. Kalaban Casper Espero. Scripted na rin yung tour na. Oh, Ano pa ginagawa namin dito? Kasi Tacoma, Valenzuela na sa finals ang inaabangan, Diyos ko. kung sinong taga-motos ang magkakampyon, bro. Ang kaso, Dudurugin lang namin tong napipisil nyo hanggang saang napupulsuhan nyo ay mawala na ng pulso. Ano? Nego G Pamoso ba sa finals? NP pa rin ba? NP pa rin ba? Ano? NP pa rin ba? Ano? NP? Sige. Nakagapos. Pinusasan. Nakabitin. Patiwarek. Nilason. Ninako. Nilaslas. Pinagsasaksak. Niratrat. Pinasabog ng probinsyano yung pinadayo. Naku pagyabang, nyupang, Pamoso na panalo ay yung pinakita naming permanente ng patayin yung pambato. Ano? Galing! The fuck? Ano? Saksi kayo! Na ibang klase ang pasahan namin ng lyrics. Flashy passy. Alley-oop dunk, grabe mag-finish. Parang tandem to Ng Clippers lang, Griffin at City. At nakita nyo City of Love, naging Love City. Putang ina. Ay, gago sabay. Sabay pa kami. Finish. Parang tandem to Ng Clippers lang, Griffin at City. At nakita nyo City of Love, naging Love City. Putang ina. Kayo ay lamon sa ating enkwentro. Baon sa ilalim diretso, gusto nyo makabawi, pues iyo. Sa finals, ang bagan nyo ng sulat ang Casper Espero. Tang inang yan. What a way to end the battle. Sakit sa ulo yung battle pala na to. Akala ko madali lang siya kasi nung napanood ko siya ng live, hindi shit. Sakit sa ulo sakit sa ulo ng round 3 nila RG Deadline. Pero ito, siguro sa sobrang ganda nun real talk, sobrang ganda nun. Ang sasabihin ko na lang siguro sa inyo is yung mga dapa nila, yung mga slip ups nila sa round na to. So, si Deadline yung unang nadapa 'di ba? Nagpatulong siya doon sa yung about sa kanta ni Nego G about sa mother niya, no? So, nawala siya doon. Hindi naman pwedeng kasama sa sulat 'yun na ano nga ulit yung lyrics niya doon, bro. Hindi naman pwedeng kasama 'yun sa sulat niya. Malamang nakalimutan ni Deadline 'yun. Then sinalo siya ni RG. Tapos ayun, ang daming moments na nawawala si Deadline at sinasalo siya ni RG doon sa pamamagitan ng pagsasabi ng first line, 'di ba? Para makapasok ulit si RG. So ayun yung pasasabi kong kulang, slip ups nila. Ni Deadline. Si RG para sa akin consistent naman So si Deadline medyo di ko alam kung ano nangyari kay Deadline. Ang ganda ng performance nila sa round 1 pagdating sa round 2 and round 3. Hindi, maganda yung performance nila sa rounds 1 and 2. Pero pagdating sa round 3, dun pa kumawala yung chemistry, dun pa kumawala, dun pa nagkaroon ng slip-ups, which is ito yung pinaka-crucial na round sa battle na to. Kasi 1 nga is tabla para sa akin, then 2, Nego G Pamoso. Ito kasi yung chance ng RG Deadline na maangatan nila yung performance ng Nego G Pamoso sa round 2 'di ba? Ito yung time. Pero nangyari, nagkaroon pa ng slip-ups, karoon pa ng pagsalo, no? Nawawala si Deadline, sinasalo siya ni RG. And ang ganda ang ganda yung ender. Sabi ko nga, what best way to end this battle. Ang ganda nun. Tapos kung si Apex V, pinangunahan yung V sa Valenzuela, kayo nagbigay ng 2 L sa Valenzuela. Although yung ganong wordplay, 'di ba? Andun na, pero yung paggamit dun sa 2 L sa Valenzuela, naisip pa nila yun no. So ang maganda yung round 3, mayroon lang talagang slip ups. So ayun lang yung pinaka nakikita kong paraan. Ayun lang yung nakikita kong way or
mali eh. Hindi yun yung ano, hindi yun yung exact term. So, isip tayo. Yung slip-ups nila, yung basta yung mali, no? Yung mali lang sa sobrang ganda, sa sobrang perfect ng mga verses nila, yung setups nila, yung performance nila. Wala ka na masasabi doon eh. Wala na talaga, as in. Ang ganda ng mga wordplay, basta maganda lahat. Meron lang talagang dapa eh. Yun lang talaga yung makikita mo. And kailangan nating suriin din yung Nego G Famoso sa round 3 kasi sobrang crucial, no? Makita lang natin na hindi effective yung Nego G Famoso dito. Pwede nating ibigay kay RG Deadline. Makita lang natin na medyo bumaba yung Nego G Famoso, kay RG Deadline pa rin yun. So it's a crucial round for Nego G Famoso. Kaya proceed tayo muna, then saka natin i-power skill ulit or differentiate ulit yung last round ng battle na to. So, Nego G Famoso, game. Sambagan nyo ng sulat ang Casper Espero. Napadaan, parang ganyan. Napadaan, parang ganyan. Gago, ang lupit. Lumabas daw sila sa kahon. Pasok ka ulit. Round 3 pare. Yo. Eto, alam nyo ba kung ano ni-rhyme niya sa mag-eksperimento ng iba? Ano? Hindi ka flexible enough. Alam nyo ba kung ano ni-rhyme niya sa magpakamatay? Ano? Gaslight. Ito last. Alam nyo ba kung ano ang tinugma niya sa Do You Even Think? Ano? Hidden gem. Tangina ka, kagigil yung ganon. Pinilit mo yung hidden gem sa Do You Even Think? Naisip mo pa yon? Kala ko pa naman rhyme god na yung RG mo. Yung pala, wrong grammar. Teka pre. Gago, mali. RG, wrong grammar. Di ba dapat WG? Yung letra, bakit mo minagic? Basta wag mo nang hanapin yung W kasi baka mamaya bibigay sa atin yun ni Arik. Hinahanap Ayos. niya parang Cyril Manabat, Nego. Wait, sandali. Pero pwede, mga pre. At kung sasabihin yung malit hinaharap nito, Hindi, malaki. Ikaw ba yung future? Para ikaw ba'y sigurado? You sure? O pa siya daw yung hinaharap? Na minsan lang maidayo. Ano yun, future? Cyril Manabat, may suso ka pala? Puta na lintek! Isa kang kumag, nakupal, nakulang sa dikdik. Sarap batukan! Nang katulad mo, batugan! nabaluta ng inggit. Sa kagustuhan maging trend! Napunta sa kuta ng incheck. Dapat sa tour na maligpit! Kaya tong may joga na siksik Ay magkakabuta sa dibdib! Oo, hika. Pause ko lang muna saglit. Kanina sabi ko, ang ganda ng performance ng RG Deadline. Sa round 1 we're talking about round 1 muna. Baka kasi makalimutan ko, di ko masabi eh. So sa round 1, sabi ko isa sa mga magandang performance, isa sa mga magandang chemistry yung RG Deadline, 'di ba? Ang ganda nun. Kaya yun talaga yung nagdala sa kanila, yung chemistry nila sa round 1. Para pagdating sa round 2 and 3, unti-unting nawawala eh. Tapos kasabay pa nun yung performance nila sa round 2, isang angulo lang, then more on Famoso lang, konti lang yung mga banat nila or linya nila kay Nego G. Then sa round 3, may mga slip ups naman, may mga wala naman si Deadline, sinasalo siya ni RG. So kapansin-pansin yung ganong performance eh. From ang perfect chemistry sa round 1, unti-unting nawawala, no? Hindi naman siya totally nawala, no? Ano lang, dahil nga sa hindi naging well balanced yung atake, parang naging ineffective yung palitan. So sana intindihan nyo. Then kailan Nego G Famoso naman sa round 1, sabi ko nga hindi pa ganun kaganda yung chemistry nila sa round 1. Pero nagulat ako pagdating sa round 2 and ito, performing sila ng round 3. Tangina, nabibuild nila yung yung chemistry at na nagiging pabor na sa kanila yung when it comes to chemistry concerns, umaangat yung chemistry ng Nego G Famoso 2 and 3 So hindi pa tapos tong round 3 ng Nego G Famoso, pero para sa akin sobrang ganda na nung palitan, yung salitan ng chemistry nila. So yun, sinabi ko lang kasi baka makalimutan ko. Maligpit! Kaya tong may joga na siksik ay magkakabuta sa dibdib!
Oo, ikaw. Sa Motus, nag-battle sila ni Castillo. Kasi pareha sila ng estilo at wala nang ang iba. Pinagbangga sila ni M-Site para malaman kung sinong mas tanga sa kanila. Eh, hindi naman yung kilala ng mayor nila eh. Kaya Ox lang yan. At kahit tinalo ka ng hindi kilala ng mayor, congressman. Pansin nyo pag umiispit to, Pag tumititik, balagbag. kung saan niya tayo dinadala, Parang gumigimik na laspag. pas ng kamay, Nilalarong boses at pag bumibirit na ng rap, inaartehan lang yung delivery, parang rider na humihirit ng dagdag. At ininsulto mo din yung mga naging biktima ng Yolanda. Nahihibang ka na, Doy. Para kang vlogger na ginamit mga nasalanta at naging palaboy. At dun ka may napala, boy. Pero dahil sa bagyo, mas nagmukha kang pulube. Dahil sa bagyo ay may napulot ka't nakahoy, kaya Paano ka na idol kung sa Yolanda lang ang flow mo na daloy? yang mayabang di makakaskor. Malamang alanganin to. Sila yung signal number 4. Pero mas malakas yung hangin mo. Makakarma na ngayon. Yung dating pakulkid. Malamang na babaon. Kahit kumapit mabuti. Ito ang ribat ng panahon. Yung galit na ulit. Kasi kung sila yung tinamaan ng malakas na bagyo, Ba't ikaw yung kumain ng putik? Kasi kahit dosena pang karat, tumupi ka mamin. ito ay endgame na parang. Tumulekta ng gym. At kung meta ang hanap, Subok din ang galing. kahit pa deadline kalaban, Kumonekta pa rin. Ngayong dos por dos, aming Kahit deadline, kumonekta pa rin. What the fuck? Tinapos ni Pamoso dun. Round 3, Nego G Pamoso yun. deadline kalaban, Kumonekta pa rin. Ngayong dos por dos, aming pakay ang title kuhain. walang pares na kasali ang kakayanin tong tandem, pinagsama-samang wordplay. Multis. At malalim umanggel pag Nego G Pamoso band, NP sa battle no problem. Laglag na yung cancer at mimak na mahina, mga napulbo sa tapinsala. Sunod na tong RG at deadline na pabida, dala ay uno sa parting yawa. At ang magkampiyon ngayon sa liga, Lubos na namin kaya kasi puro Tagalog na lang ang mga nasa bracket anigma. pagkat ubos na yung Bisaya! Di na kailangan ng overtime kung trinabaho. 3 minuto lang sinakto. Valenzuela represent kaya palaging disiplinado. Time, body clock. Second side, third. Okay, so, ayun. Isang switch vote na naman tayo from live to replay. Katulad sabi ko na nga ba maging, feeling ko kasi magiging katulad ng article clip ng Secreto vs Aubrey Marichu. So, sa mga di pa nakapanood ng review ko doon, umpisa pala ng battle, sinabi ko na article clip ng Secreto yung binoto ko nung live. Pero at the end of the video, deserve ng Aubrey Marichu yung mag-advance sa semis dahil kanila talaga yon. Then Nego G Pamoso, deadline RG, binoto ko rin sila RG deadline sa live. Pero ayun, along the way habang re-review tayo ng battle nila mismo, deserve ng Nego G Pamoso yung battle na to na mag-advance sa semis. And sabi ko nga rounds 2 and 3, rounds 2 and 3, grabe yung Nego G Pamoso doon. Ang ganda nung gumanda yung chemistry. Real shit. Gumanda bigla yung chemistry nila. Pagdating sa round 1, siguro hindi ko lang na-appreciate yung chemistry ng ng Nego G Pamoso doon kasi ang ganda ng chemistry na pinakita ng RG Deadline. Kaya siguro hindi ko masyado na-appreciate yung chemistry ng Nego G Pamoso. Pero pagdating sa rounds 2 and 3 kasi ng RG Deadline, ano pa rin naman yung chemistry pero unti-unti nang bumaba yung performance level Then kila Nego G Pamoso, doon ko na-appreciate yung chemistry nila, which is mas naaangatan nila yung in terms of chemistry, mas naaangatan nila yung performance ng RG Deadline. Then, yun. Round 3, sobrang classic nung round 3 nila Nego G Pamoso. Sobrang, alam mo yun, yung palitan, yung mga jokes, lahat classic shit. Hindi ko na kailangan i-explain pa yon pero kanila yon. Possible na strongest round pa nila yung round 3. Kaya, real talk kanila talaga yun. So, yun. Switch vote from live to replay. Nego G Pamoso sa rounds 2 and 3. Yung round 1, walang duda, itatabla ko talaga yon. Pero 2 and 3, nakuha talaga ng Nego G Pamoso yon. At deserve nila mag-advance sa semis. Sana i-upload na rin yung Cygnus Atoms versus Nego G Pamoso. Kasi
malapit na mag-ahon na ahon 15, and andun ako sa day 2, Sabado yon. So gusto ko na siya mapanood yung yung semis nila. Pero ayun, yun, hindi ko na masyado i-explain yung round 3. Talagang kinain ng Nego G Famoso yung RG Deadline doon. So sayang. Nawala-wala kasi si Deadline sayang. Nagkakaroon siya ng stutter. So hindi naman pwedeng 1v2 yun, no? Pero Nego G Famoso. So it's a 10-8. Strongest round ng Nego G Famoso yung round 3 para sa akin. So 9-9 sa round 1. Pagdating sa round 2, 9-8 in favor of Nego G Famoso. Pagdating sa round 3, 10-8 in favor of Nego G Famoso. So that's 9-8-8. That's 25 points. Tama. 9-8-8, 25 points for RG Deadline. Kay Nego G naman. And Nego G Famoso, 9-9-8. That's 9-9-10. So that's 28. So 28 to 25, Nego G Famoso. Yung boto ko sa battle na to overall. 13, Deadline RG versus Nego G at Famoso. Mag-iayos 1 beses para sa kanilang 4. Ang boto ng Urado, 5-0. Advancing sa 2x2 squared. Mag-iay para kay Nego G at Famoso. Good job. Shoutout. Gusto ko lang shoutout sa Crowd Manila, syempre lalo-lalo kay Sir Nico Manning. Sa Hypebeat, para kay Papa Benji. Empire State kay Dos, Apropado Clothing ni Mayor TV. Real Jokes Clothing kay Sir Sinyo. Sa B-Rabbit Clothing at Sneaker Beats kay Boss Yanyan. Kay Paring Atan, kay Good Kid, kay Lord Manuel, kay Johnny, kay Austin, kay Low Prof, kay J Harmony, kay Josh na pinaka-cute, at sa kay CJ na Flip Top Stop, kay Boss Jeremiah at Josh, sa ate ko, Ate Bel, kay Russell, kay Ronel, kay Check, kay Saddam, kay Apong, sa mga anak ko syempre, sila Ali at saka si Elijah. Love kayo ni Papa at saka sa misis ko si Angelica. JM Lopez TV, Shanti Gian, kay Jabo, kay Kenneth, kay Carl, kay Kevin, kay Don May, Genesis, Gimar, kay Luigi at Anuli na kasama ko ngayon. Maraming salamat. Yo, shoutouts palagi sa Crown Manila, sa Hypebeat, sa Came From Natin Clothing, Demon Babe, kay Boss Jom Neri, sa Hiro Navarro, si Boss Roman, tsaka si Madam Lovely. Sa mga kasama ko kay Tito Richard, sa asawa ko kay Ikyo, kay Iyam, tsaka kay Lelo. Yun lang muna. So mag-shoutout kay Reds Bryant and Dead, Shaito, Overlock Topo, John Ray Delagon, Jasper Sanchez, Princess Samir Costoy, Dodong Costoy, Jose Pateres, Kevin Yang, Shart Arthur Macalalag, Andre Jan Dedang, Dematio Talion, Chris Salvalosa, Christian Paul Bacamo, Christian Sorilia, Joseph Dami shoutout Raven Jan Capria, sa inaana ko dyan, kay Irelia Marie Clamor, happy birthday kay Jab Jab, Herman Javaro, happy birthday din sa mahal ko, I love you, magkita tayo dyan. Yo, shoutout sa RX Panda palagi, kay Doc, kay Doktora, Giray Letra, syempre R/Fliptop, sa Jungle Room, and sa kay syempre Fermin Chavez. Binoto ko si Nego G tsaka Famoso. Malinaw para sa akin sa tatlong round, mas malinis yung pag nila breakdown nila ng mga angles tsaka performance. Ayun. Yo, you know the drill! Gago. Joke lang, yun naman. Bale, itong battle na to, binasi ko sa cup. Kasi kayo bata. Kasi nakita ko dalawa yung cup na pula. Tas di ko alam, parang tatlo sila magkakampi ron, pero pinagtulungan nila isa, naka-blue. Yun, bali, sa pakisama rin. Ito kasi mga dito, mga tropa ko yan sa Valenzuela. Yan. Baga si Famoso, nakaka-chat ko yan, nagpaparinig ng mga rounds, laas. Si Nego G naman, tropa ko rin yan nung mga kumbaga mas malapit yung loob ko sa kanila. Siyempre, bilang totoong tao, totoo naman, di ba? Totoo lang tayo rito. Bali, eto talaga ulit, pakisama tong 1 and 2, binigay ko yung pakikisama ko. Dito sa dalawang kupal na nakapula. Tas yung totoong puso ng battle rap dito, yung round 3. Bali, 1 and 2 pakisama, round 3, tunay na rap. Kupal. Talaga to si Jojo. Kupal. Kaya din na to sa Batang Quiapo
Hindi, joke lang. Anyway, round 1, 2, Valenzuela boys. Round 3, Iloilo boys. At Okay. marami pa silang room for improvement sa mga chemistry Yes, na yes. gagawin nila sa mga susunod. At syempre, at nagustuhan ko rin yung mga internal na wordplay tsaka punchline ng Valenzuela boys. Kaya yun, round 1, 2, Valenzuela boys. All 3 rounds binigay ko kila Pamoso, Nego G. Pagdating sa angle, lamang talaga sila Nego G. Although yung energy naman halos nagkakapareho lang. Yes. Round 1 dikit pa hanggang 2, pero round 3 lumakas sila pareho, pero pagdating sa chemistry, mas gusto ko yung chemistry ng dalawa. Tama. Kaya props, congrats kila Pamoso, pero props kila Deadline tsaka kay RG. Ayun. Yun, Sir Renyo. Binoto kasi yung dalawang kupal dito. Kaya sabi Jojo. Hindi, round 1, round 2 kanila na eh. Yun ang sobrang lakas ng round 3 nitong dalawa. Sayang kung nabigyan ng konting enerhiya pa yung round 2. Kasi lakas ng round 2, ang daming wordplays na naging epektibo sila, yung dalawang kupal dito. Kaya yun, binoto ko sila. Gago na yung dalawang kupal dito. Yun lang yung sinasabi. Gago talaga ng mga battle MC na to eh. Pero ayun si Blaser lang ata yung naging kaparehas ko na binoto yung Nego G Pamoso sa round 3. Tama? Kasi yung round 3 nila, most of the judges, binoto nila na round 3 is RG Deadline eh, no? Yun. Hindi ko ba, wala naman akong pinagsisiyan dun sa judgment natin. Sabi ko nga, Deadline RG yung boto ko ng live eh. So, nagpalit lang talaga ngayon dito kasi napansin ko yung mga slip-ups ng Deadline, di ba? Nung live kasi hindi siya ganun kahalata eh. Kaya para sa akin siguro, yun yung isa sa mga dahilan. Pero pagdating dito sa natin, sa review natin dito, kita mo na nawawala talaga si Deadline. Nakausap ko si Deadline after the battle. Sabi ko pa nga, para sa akin, sa inyo yon. Pero ang sabi kasi ni Deadline sa akin, nawala daw talaga siya. So, ako, parang iniisip ko, saang part? Kasi hindi talaga halata na nawala si Deadline dun sa sa live. Kaya siguro para sa akin, RG Deadline yung live. Pero yun, sa replay para sa akin, Nego G Pamoso yan. So, yun. 2 and 3. Dikit lang talaga yung 1 and 2 para sa akin. Naging lang talaga. Naging deciding lang talaga sa akin yung round 3. Kasi, doon na talaga maraming dapa si Deadline eh. Na sinasalulan talaga siya ni RG. So, yun. Props sa apat na MC. Kay RG, thank you. Thank you, RG. Alam mo na kung bakit. Thank you so much. Kala Nego G Pamoso naman. Mga tropa yan. So, kita sa mga events. Kay Deadline, sana makausap pa kita sa mga susunod na events. So, yun. Shoutout sa inyong apat. And kita-kits tayo sa next na review. Tapos na tayo sa apat na battle sa eliminations ng 2x2 squared. Antayin natin yung isa pang battle sa semis bago natin reviewin yung dalawa. Okay? So, yung isa uploaded na. Yung isa na lang. Cygnus Atoms versus itong Nego G Pamoso. Antayin na natin yun, then sabay natin i-reviewin. Okay? So, kita tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.